Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng ilang mga mambabatas tungkol sa ginanap na Senate hearing sa Blue Ribbon Subcommittee ni Coco Pimentel. Siya po ang chairman dyan, no? Tungkol po sa war on drugs ni Pangulo ninyong Rodrigo Duterte na siyang hihilahin kayo papuntang impyerno. Kasi doon po talaga ang final destination niya no? Imbis na sana sa langit kayo mapunta kasama ang ating poong may kapal, mas pinili po nilang mag-anak na pumunta ng impyerno. So lahat po ng mga sumusuporta kay Digong, kayo po ay pupunta ng impyerno. Tulad po ng sinabi niya, ayan aantayin niya kayo sa impyerno. Kung ayaw niyong sumama sa kanya, hihilahin niya kayo. May mga mambabatas po dito na kinastigo ang inyong poong Duterte tungkol po sa kanyang mga isiniwalat doon po sa hearing na siya po ay under oath. Ika nga ng iba, akala nila o akala ni Digong na siya ay nagpapanatang makabayan. Yung pala, siya ay under oath at doon na ipalabas ni Risa Hontiveros ang kanyang kadaldalan na hindi niya inisip na akala niya siya ay nasa command conference ng mga gabinete niya. Yung pala, siya ay nasa Senate hearing at siya ay under oath. Kaya lahat ng sinabi niya after na siya ay mag-oath ay pwedeng magamit laban sa kanya. No, kasi po meron pong isang talagang aso ni Digong na meron na namang sinasabi tungkol doon sa mga ginawa ni Digong. Okay, may mga ilang pong aso niya no, na talagang siya po ay pinoprotektahan. Okay, pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Ganun din po, special shout out to all our OFWs, our men and women in uniform, doon po sa mga frontliners at mga guro, at ganun din po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel at hindi bumibitaw. May God bless us all, God bless the Philippines, God save the Philippines, and may the God protect our first family. Ito na po, unahin po natin ang inyong butihing Senate President. No, kasi po, hindi po nila nagustuhan yung pagmumura, lalong-lalo na si Senatora Hontiveros, na kung saan pinakausapan niya po ang chairman ng committee na yon o ng subcommittee na yon na kung maari pagsabihan si Digong na huwag magmumura. Kasi parang natural na lang po sa inyong dating Pangulo ang pagmumura, no? Parang wala siyang pakialam kung sino ang nandyan at kung nasaan siya, basta siya ay magmumura. Kasi nga, yun na ang buang bibig niya, no? Kaya nga sabi niya, I cannot change, so therefore I will go to hell. Well, ayun ang pinili mo, di doon ka mapunta. Kumbaga, sabi nga ni Hontiveros, mag-isa ka na lang doon. Kasama mo ang tunay mong ama na si Satanas. Dito po sa Politico, isa sa article nila, sabi ni SP Escudero, OA na kasi sa pagmumura. Escudero lauds Hontiveros for schooling foul-mouthed Duterte. Ayan, schooling. Naku, maraming magagalit na naman dito kay Escudero, no? Mukhang binibigyan niya po ng papuri ang kapwa niya senador na si Risa Hontiveros sa pagpapaalala, no, kay Duterte na itigil ang pagmura, no? Ito po ang sabi niya, quote na lang Magandang pinoint out ni Senator Risa na OA, overacting yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ayun ang sabi ni Escudero. Okay? Magandang na i-point out yun ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat na isipin nating okay lang yun.
Hindi okay yon. Bakit si Pimentel? Hindi niya nakita yon. Parang si Pimentel nag-bow down lang kay Digong. Kasi bakit? Dati niyang kaalyado yun eh. Escudero said he does not agree that the Senate accorded the former president too much courtesy and leeway that enabled him to spew out curse words during the public hearing. Hindi naman, nilagay din siya sa lugar niya kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Yung obserbasyon nga ng karamihan, Escudero, baka hindi mo alam o hindi mo napanood, na mas binigyan pa ng airtime na mahaba si Digong kaysa doon sa mga ibang resource person the likes of former Senator De Lima. Si De Lima, nagsasalita pa, kinakat off nyo na eh. Di ba? O nung mga kasamahan mo. Pero pag si Digong, ayun, maganda naman siguro kasi akala ni Digong, nakalimutan niya, lalong naging makakalimutin, no? Na siya ay nasa Senado. Wala po siya sa command conference ng Malacanang. Ayun, binitawan lahat. Ayan. At sinasabi nga po ng iba na talagang ito ay scripted, sinadya na para po ipaalam na sa ating mga kapwa Pilipino na mas nanaisin na lang ni Digong na makulong sa ating bansang Pilipinas kasi ICC is just on his doorstep. No? Malapit na po maglabas di umano ang ICC ng warrant of arrest diyan kay Digong at doon sa mga kasamahan niya. Sino ba yung mga kasamahan niya? Di si Bato, di ba? Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako doon sa ginawa ni Senator Risa nung pinoint out niyan at pinalalahanan niyang dating Pangulo at komite na panatilihan ng order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Despite Hontiveros reminders for the former president to stop his cursing, Duterte during the hearing kept uttering profanities directed at suspected criminals whom he wanted dead. Speaking of lingwahe, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado. Ito naman ang sabi ni Duterte. Hindi tayo magkakaintindihan dyan. I am relating a conversation, hindi ako nagmumura. Sinasabi ko lang kung anong sinasabi ko doon sa tao. Di wag mo nang ulitin. Kaya, maswerte na mabigyan pa ako ng pagkataon maging presidente. Ubusin ko talaga kayo. Bulot ninyo. Ayun. Talagang wala po. Uubusin tayong lahat ni Duterte. Kung napagkamalang ka lang, papatayin ka pa rin kasi yun ang sinasabi nila. Kung naichuchu ka lang, may sama ng loob sa'yo yung kung sino man, chinucho ka sa polis, sinabi, yung ganito to, drug dealer ito, drug lords ito. Ayun na, pang. Ayun ang utos ni Duterte. Patayin nyo, kung hindi ako ang papatay sa inyo. Ayan, kaya ang gusto ni Duterte, ubusin lahat ng mga Pilipino. Okay? Ngayon, may sinabi po dyan si Hontiveros. No? Kasi pinuna rin siya ni Digong no? Ito po ang sabi ni Hontiveros sa artikulo rin po ng Politico. Hontiveros, fiery clapbacks at Duterte. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang sa bastos. Ayan. OA, bastos. Ayan po si Duterte. Marami dito. 4 ang makukuha natin. Doon sa unang artikulo, sabi ni SP Escudero, OA. OA ang pagmumura mo, Digong. Ganun po talaga. Hindi po makakapagsalita yan ng walang mura. Kaakibat na ang pagmumura kasi yun ang gusto ng kanyang totoong ama na si Baal. Okay? Ito po ang sabi ni Hontiveros. When Hontiveros called out Duterte's profanities and pointed tone when answering question, Duterte said, I would like to express my apologies to Senator Hontiveros kasi sensitive. Tarantado talaga si Duterte, no? Bastos talaga, no? Sensitive daw si Hontiveros. Pero nagsorry naman si Digong. Napaka, sarcastic. Yung karakter ko po, ganun talaga. Bastos ako. Walang hiya ako. Kasi galing ako sa baba. Galing daw siya sa baba. Kaya siya bastos. Pwede ka naman magbago, maski na galing ka sa baba. Matuto kang rumispeto, gumalang, ganun.
Hontiveros bristled at Duterte's jab at her for being sensitive when she was only being critical of the former president's demeanor when asked about alleged right abuses in his drug war. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga sa bastos, sa walang hiya, lalo na pag pinag-uusapan natin ang seryosong bagay na war on drugs at extrajudicial killing, sabi ni Hontiveros. Hontiveros also castigated. Ako nakatikim din pala ng ng pagpupuna itong si Jinggoy Estrada for teasing Duterte that he doesn't want to look into the direction of former Senator Leila de Lima, his arch nemesis who was seated just a chair apart from him. Hindi ho kayo tumingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ho ba kayo ni Senator de Lima? Ayun ang tanong ni Duterte. Nagloko rin tong si Jinggoy, instigador din to. Mga sexy yes ba kayo? Tanong ko lang sa inyo kayo bang mga senators dyan mga misogynist or sexist? Oy, mahiya naman kayo. Pag ganyan kayo, baka sabihin sa inyo, form of discrimination at sexual abuse. Mahiya kayo. Matuto kayo. Hindi na panahon na tulad noon na walang mga karapatan ng babae. Hindi api-api ang mga babae. Iba po ngayon. May equal opportunity na po tayo. Oo. Hindi pwedeng maliitin na ang babae o yung mga nakabababa sa tingin ninyo. Huwag kayong ganyan, Jinggoy. Itong mga natin, alam nyo yung mga discriminatory, prejudice, at mga bully. Oo. Yung iba dyan, tingin sa babae, object of their sexual desire lang Mababang uri. Huwag pong ganon. Equal na po tayo ngayon. May mga karapatan na po ang mga babae. Wala mang maganda dyan? Wala mang maganda. Gago talaga to si Digong Tingnan mo yung sagot niya. Kasi gago rin tong si Jinggoy Masyado kang intrigero Jinggoy Kaya dapat lang na ikaw ay kastiguhin ni Hontiveros. Hindi ko po rin gusto yung ginawa dito ni Jinggoy. Huwag mo nang pakialaman yan. Focus on the topic. Alam mo naman tong si Digong, misogynist ito Ang babae sa kanya, object of his desire lang, of his sexual desire. O tingnan mo, wala mang maganda niyan. Dito lang. Drawing laughter from the audience. Tingnan nyo yung mga tao. Tumawa pa. Niridicule na nga si De Lima, tumawa pa. Sobra naman kayo. Grabe naman yung Senado na yan, O anong ginawa nung chairman? Anong ginawa ni Coco Pimentel? Oy Pimentel, hindi mo ba alam? Yung tanong ni Jinggoy at yung sagot ni Digong ay sexist sa form of bullying. Magalit na si Jinggoy kung magalit sa akin, pero what's the point of bringing that thing? What's your point? Diba? Nagjo-joke ka lang? That's not the time for the joke. We're talking about sensitive matters dito. Tama si Hontiveros, I'm not being sensitive. Ayaw niya lang sa bastos. Dapat sinabi mo, ayaw mo sa mga bastos, sa mga prejudice at mga bully, sa mga misogynist na tulad ninyong mga lalaki. Misogynist Diba? Masochism, ganon. Kayo lang. Mga lalaki, hindi porket lalaki, kayo na latang masusunod, kayo ang bida palagi. Intindi nyo, equal opportunity na po tayo. Oy, Jinggoy, huwag kang ganyan. Kayo dyan sa mga senado, kayong mga lalaki dyan na senador, equal opportunity po. Nako, nakakahiya po kayo. Biglang sumagot si Hontiveros. I beg the Esprit Pro Tempore to lead us in setting the tone that is not a laughing matter. Correct. When Duterte told the senator to listen to him about the drug scourge, Hontiveros threw shade at Duterte's rambling midnight speeches during the pandemic when he was president. I think we have given leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. I hope we stay on track. Correct. Dapat sinabi mo rin yan kay Jinggoy. Itong si Jinggoy masyadong intrigero Talagang pinapasukan ng entertainment o kung anong intriga ang Senado. Walang decorum. Come on. You are not in the pub house. You are not in the karaoke bar. And respect the rights of the women. Nananahimik si De Lima. Why do you have to say that? You are ridiculing the former senator na nabilanggo ng halos 7 taon na ginawa ng kwento. O bakit? Pinalaya
'Di ba? Ibig sabihin, yung mga kaso sa kanya na-ramp up. 'Di ba ikaw, Jinggoy, na ganyan ka din? O baka hindi ka naman nagtagal ng ilang araw sa bilangguan, pero si Dilima, the ordeal of being sent to that jailhouse, maski na kung ano man yung itsura nung tinitirhan niya doon, hindi naman siya malaya. 'Di ba? Natulad ninyo. Tapos you have to throw shades. Kunwari ka pa, tinatanong mo pa ang former president para lang i-ridicule si Dilima. Kababaeng tao. Ako po, nagagalit ako sa ganyan pag ginaganyan ng babae. Nire-respetuhin natin ang babae. 'Di ba? Nagmumukha tayong bully. Ito si Jinggoy, bully ito eh. Magalit ka na, Jinggoy, kung magalit ka, pero what's the point of asking the former president that kind of question? What you are trying to point out? 'Di ba? Sa akin, just to ridicule Dilima dyan eh. Alam mo naman si Duterte, sexist yan eh. Misogynist yan eh. Tama lang. Talagang si Hontiveros lang talaga ang matinong senador dyan sa Senado. No? Siya lang talaga ang alpha female, mga kababayan. Nakakagalit ito. Ngayon ko lang nabasa ito eh. Biruin nyo, sa dami ng nakikita ko, at least itong si Senatora Hontiveros, ito, ayaw ko sa kanya dahil anti-Marcos siya. Dilawan siya. LP siya. Pero pagdating sa prinsipyong ganito to protect the rights of women, children, and family, nandun siya. Di ba? Kung kayo makatao, makadiyos, will you allow this kind of demeanor dyan sa inyong sa Senado? Kaya nababansagan ng Senado na clowns kayo eh. It's a circus kasi you are not taking it seriously. Kayo ang naghahari-harian dyan, akala nyo ang gagaling ninyo, pero pagdating kay Duterte, bow down kayo? Ganun lang ang tanong mo kay Duterte? Why don't you ask a very meaningful question about war on drugs? Di ba, Jinggoy? Pasensya naman sa mga fans ni Jinggoy. I think Jinggoy is wrong about this. That line of questioning has no place in the Senate because you are only encouraging a ridicule. Bullying. Nananahimik si Dilima eh. Seryoso siya eh. Bakit nyo namang gaganyonin? Di ba? Hindi ka marunong gumalang. Kung matanda sa'yo si Dilima, dapat ginalang mo na lang pagkababae nyo. Babae yan eh. Even though you're joking, there's no place for that kind of joke in that Senate hall. Di ba? On that hearing. Wala yon. Anong ginawa dito ni Pimentel? Dapat you strike that out. Dapat may nag-request na strike out yan. Hindi po yan. Tingnan mo, yung mga kakampi nila nagtawanan, tinawanan si Dilima. Ako alod kong ganun yan kasi nabanggit ang pangalan ni Dilima eh. Di ba? Nakakahiya po eh. Biruin nyo yung tao na kulong ng halos 7 taon and then people are still laughing at her, ridiculing her. Mag-antay kayo pag karma gets into you. Di ba? Nakakahiya po. Grabe ito mga kababayan, no? Ngayon ko lang nabasa itong sinabi ni Jinggoy kasi hindi ko naman po talaga pinanood to dahil napipiss off ako kasi meron doon dalawa na hindi nag-inhibit ang kakapal ng muka. Nawalan ako ng respeto dito sa Senado. Mas lalo na ito, nakakawalang respeto. Ang tanging marirespeto mo lang dito ay si Risa Hontiveros. Risa Hontiveros is the only one, a woman senator standing against the Duterte. Pero yung mga lalaki, nag-bow down. Nakakahiya po kayo. Lalo na tong si Jinggoy, akala mo naman napakagaling kung makapagtanong, napakayabang. No? Sensitive matter ang pinag-uusapan. No? Hindi kayo marunong magtanong ng kagalang-galang. Kayo nga ginagalang, tapos kayo parang feeling nyo, naging senador lang kayo, boss na kayo, ang yabang na ninyo. Sana hindi na kayo ulit manalo. No? Huwag nyong tandaan nyo na yan, yung mga ganyang tao na misogynist, sexist, prejudice, discriminatory. Walang puwang yan sa Senado, mga kababayan, yung mga power trip na ganyan. Hindi marunong gumalang, mapababae, mapalalaki. Huwag nang mga ganyan tanong, maging sensitive kayo. Lalong-lalo na yan, si Senator De Lima, pinagbiruin nyo. She was deprived of liberty for 7 years. Samantalang kayo, nakakauwi kayo ng maayos sa bahay nyo, nakakain kayo ng masarap. Si De Lima nandun, no? Naaawa ako ngayon kay De Lima nung nalaman kong hindi naman pala siya guilty. Gawa-gawa lang yung kwento na kaso sa kanya.
O ngayon, tapos inamin ng former president nyo, I have a death squad. Tapos inamin ng mga witnesses na under oath na talagang pinilit lang sila para isabit si De Lima. O nakakaawa naman. Di ba? O ngayon, nakakaawa ngayon, manalangin tayo sa Diyos na sana makarma yung mga gumawa ng katarantaduhan, yung mga ganitong tao na sobrang mang-asar, yung alam yung down na nga yung tao, binubuli pa. Misogynist ka eh. Ha? Jinggoy. Kasama mo si Duterte, mga misogynist, sexist kayo, mga animal kayo. Magalit kayo kung magalit kayo. Pero ang inaalipusta nyo, babae. Lumugar kayo. Babae na nga, may edad na nga, hindi yung pag ginalang, bastos oh. Palibasa senador eh. Ang yabang eh. Yang si Jinggoy, kung makapagtanong yan, yabang yan eh. Wala naman eh. Nasaan na yung hearing mo para sa West Philippine Sea dyan sa Zambales? What happened? Oh, ano nangyari doon? Tinengga mo. Di ba? Wala. Narinig ko yun. Sabi mo doon nung pumunta ka sa Zambales, dyan sa San Felipe. Ha? Na kung saan nagdi-dredging yung mga Chinese vessels? Wala. Sabi mo, papatawag tayo ng hearing dito. Wala naman. Hanggang ngayon, wala. Ano nangyari doon? Oh, pinaasa mo lang yung mga kababayan kong Sambalenyo doon. Di ba? Kakaasar eh. O, eto pa. Another political news. Ha? May isa namang mambabatas din na tinawag na salot. O, OA, bastos, salot. At hindi hero si Duterte. Sino nagsabi? Valeriano. O, eto po. Ha? Anong sabi niya dito? He is not a hero. He is not God. He is not the law. He is not above the law. He is a flake. Ha? Sabi ni Representative Rolando Valeriano ng Manila. Salot siya. Hindi siya hero. Hindi siya Diyos, hindi siya batas, hindi siya mas mataas sa batas, kundi siya ay isang salot. It is not up to former President Duterte to determine who are criminally, civilly, and administratively liable for crimes committed during his brutal war on drugs. His acceptance of legal responsibility for the criminal and inhumane war on drugs does not absolve others of liability. Correct. Isa ka lang sa mga dapat kasuhan, Digong. Kasuhan din yung mga inutusan mo because they followed you. No? They did not even resist you, but they followed you willfully. Yan. Walang pakialam kung may takot sila o wala. Kasalanan din nila, sumunod sila sa'yo. They have accountability too. The Solen expressed belief that the statement of Duterte Hasi alone should be held responsible for the war on drugs was a grandstanding. I agree. In a feeble state attempt to project strength to those hoodlum cops who committed crimes in his name, upon his orders and with his promise of monetary rewards for suspects killed and arrested. Tama, di ba? Ito pa po ang sabi ni Representative Valeriano. Valeriano said he is looking forward to Duterte attend the hearing at the House of Representatives Quad Committee. Good luck. Duwag po yan eh. Wala siyang kakampi dun eh. In response to Duterte's statement, Valeriano said that the Department of Justice have not filed any charges against him. He does have pending charges before the ICC. Oh, tama naman siya, international. Pero dito dapat ang DOJ kumilos. Huwag lang silang makinig dun sa sinabi ni SP Escudero na dapat ang mga pamilya ng biktima ang may karapatang mag-file ng charges. No. If the DOJ sees fit and may basehan yung pagpapile ng charges admittedly under oath, kasuhan nyo. Huwag nyo nang antayin pa yung mga pamilya ng biktima. Kung natakot yan, tinakot, hinaras, o paano na? Di absuelto na naman si Digong, wala tayong gagawin. Under oath, he blatantly admitted yung kagaguhan niya, yung katarantaduhan niya, yung krimen niya. Those ICC charges will have to face first. It will take a while for either the DOJ or Ombudsman to file criminal charges and to decide whether and how he will be turned over to the Interpol, which implements arrest orders of the ICC. Correct. Agree po ako dyan. Bigyan nyo na yan sa ICC para matigil na, kasama pa yung ilan. Kung sasama si Robin Padilla, so be it. Para mabawasan tayo ng isang gunggong na senador. Diba? Wala talagang matinong senador ngayon, mga kababayan, except one. Si Hontiveros lang. Dilawan pa, visit. Yung mga sinasabi mong kaalyado ng Pangulo, wala rin. Kaalyado nga ng Pangulo, wala namang mga bayag para i-call out si Digong. Magtanong ng maayos, kundi ang tanong
intriga pa, marites, chismis. Di ba? Anong klaseng mga senador yan? Intrigero, intrigera? Ganon? Hindi kayo makapagbigay ng question doon sa topic? Di ba? O, iniintriga pa yung taong talagang dinipride ng liberty for 7 years na ginawa ng mga ramp-up charges. Ako, naniniwala na akong ramp-up charges na lang yan kasi wala eh. Nag-give up po yung mga witnesses eh. They were being coerced. At inamin ni Digong, nagtatanim ako ng ebidensya. Meron akong death squad. O yun, nag-hire ako ng gangster. O, ano pang paniniwalaan mo? Diba? Lahat na lang, puro negatibo. O, eto pa, aside sa OA, aside sa bastos, aside sa isang salot, ano pa? Demonyo. Ito po ang sabi ni Trillanes. Bakit? Maraming inamin si Evil Dutz o Evil, demonyong Dutz. Trillanes say Senate drug war probe transcript sent to ICC. O sinubmit na daw po yung transcript ng Senado dun sa hearing nila sa ICC. Ayan po ang sabi ni Trillanes ha. Dito na lang, na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dutz tungkol sa EJK. The pertinent Quadcom transcript were submitted early on and were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later. O pati yata yung transcript ng sa Quadcom pinadala na rin. O yan. Ha? Evil. Evil Dutz. No? Kaya tiyak, puputaktihin na naman dito si Trillanes at baka putaktihin din tong ating vlog na ito dahil biruin nyo, si SPOA sa pagmumura. Si Hontiveros, bastos. Si Valeriano, isa siyang salot. Sabi niya kay Duterte. Ito namang si Trillanes, demonyo. Diba? Hindi po humingi ng tawad ha. Sabi ni Digong, no apologies, no excuses. He will not apologize. So therefore, he still feeling niya, siya pa rin ang supreme leader. O ano pang ginagawa ng DOJ? Investigate. Form a team na mag-investigate dyan. Lalong-lalo na yung sinabi niya. Pero may mga bataan po si Digong na K9 niya na sinasabing hindi naman pwedeng gamitin yung sinabi niya even though he is under oath. O, meron na naman yun, nagngangaw-ngaw. Ang sabi naman ng isa, nagjo-joke lang. Ay, ganun po ba? Nagjo-joke lang. Oo, kaya pala. O kayo po mga kababayan, ano pang maidadagdag nyo doon sa sinabi ng 4 na mambabatas except 1 na former senator? Ha? Ulitin ko. Si SP Escudero, OA sa pagmumura. OA, overacting. Si Senator Hontiveros, sabi niya, hindi ako sensitive. Ayaw ko lang sa bastos. O bastos naman talaga si Digong misogynist pa. Sexyist pa siya. O, si Valeriano, si Digong ay isang salot. No? Hindi siya Diyos, hindi siya batas, hindi siya above the law, kundi siya ay isang salot. O, tapos si Trillanes, sabi niya, maraming inamin ang demonyo na si Digong. Evil. O, di ba? Na i-transmit na po yung transcript sa Senado at yung iba sa Quadcom sa ICC. Kaya antay-antay na lang tayo. Ano pang maidadagdag nyo dun sa 4? O, sige nga, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.